Ang tigpababa sa Trade Union Congress of the Philippines, TUCP, si Carlos Miguel Onyate. Sir Carlos, good morning. Good morning po, Sir Junex, at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. On the part sa TUCP, ang ating gobyerno sa ngayon, parang pinapast track nila ang passage sa bill na magbigay ng presidente ng authority to suspend entirely or partially sa excise tax ng fuel. Satisfied ba ang TUCP dito, Sir Carlos? In fact, kahapon ho ay pinasa na on second reading yung emergency powers na hinihingi ng Pangulo na kung sakaling tataas sa $80 per barrel on average sa isang buwan yung presyo ng global oil, ay pwedeng isuspinde ng Pangulo itong excise tax. Ngunit ang TUCP po ay nananawagan din na dapat masuspinde rin yung value added tax sa kuryente kasi yan yung susunod na tataas after nitong pagtaas ng gasolina dahil yung liquefied natural gas ay ginagamit yan dito sa mga electricity distribution generation natin. Gayon din, kami rin ay nananawagan na dapat din pag-isipan muli at pag-usapan yung tinatawag nating aumento sa sweldo kasi hindi naman pwedeng pinag-uusapan lang natin yung aumento sa presyo habang naiiwan naman yung sweldo ng ating mga manggagawa. Gayon din, kahapon din ay nagkaroon ng pagdinig ang House Committee on Foreign Affairs joint with Committee on Overseas Workers Affairs kung saan tinanong mismo ni Deputy Speaker Mendoza yung nangyari at ano yung mga efforts na ginagawa natin para mahanap natin yung nawawalang Filipino seafarer na naatake sila dun sa Strait of Hormuz. Gayon din ay nagpaliwanag din si Deputy Speaker Mendoza kung ano yung kinakailangang kahandaan in the event na magkaroon ng worst case scenario considering na meron po tayong higit 2 milyon na OFWs sa Middle East. First, so dito tayo sa excise tax issue, sir. Ano kaya ang dapat gawin ng gobyerno? Full suspension or part lang ng excise tax ang dapat bawasan? Ang amin pong pinapanawagan ay dahil nasa gitna tayo ng crisis ay sana ma-full suspension muna yung excise tax. Sa gasolina, merong 10 piso kada litro. Sa diesel, may 6 na piso kada litro. Kinakailangan kasing masuspindi muna yung excise tax para yan yung pang-counter dun sa napakalaki talaga na pagsirit ng presyo ng lalo ng diesel, especially para doon sa ating mga transport workers, sa ating mga chuper, sa jeepney, at para doon sa ating mga tricycle drivers na as we speak now, ay yung kanilang take-home pay ay already below minimum. So napakahalaga yung kombinasyon ng excise tax saka yung fuel subsidy na inanunsyo naman na. Okay. But hindi kaya malaki din ang epekto nito sa revenue collection ng ating pamahalaan? Na pag-aralan naman din po ito, may ilang paraan para ulit mabawi ito. Una-una yung better tax collection. Kung ang tax collection efficiency natin, halimbawa ng mga nasa 80%, so kung itataas natin yon ng 85 to 90%, ibig sabihin, mas maniningil tayo ng buwis doon sa mga dapat nagko-comply sa ating Internal Revenue Code, ay mababawi natin doon. Pangalawa, ay once na ibalik naman after ng crisis yung excise tax, definitely naman mababawi kagad ng pamahalaan yon, lalo pag tumaas ang presyo dahil mas mataas na buwis ang makukuha ng gobyerno. At yung pangatlo is that naintindihan naman ng lahat na tayo nasa emergency at crisis, dapat lahat magsakripisyo. So yung pamahalaan on their part, ito yung kanilang sakripisyo, yung fuel subsidy tsaka yung pangsamantala na suspension ng excise tax. Okay. Dito naman sa pag-abolish ng 12% value-added tax on electricity, ano ang panawagan ng TUCP dito? Limited, on a limited period lang or tuloy-tuloy na? Ang final na panukala po ng TUCP na ito pinag-agrihan kasama yung ating mga employers, yung Philippine Chamber of Commerce, Employers Confederation of the Philippines, ay yung talagang abolition
hindi lamang pangsamantala, yung 12% VAT sa kuryente, sapagkat ang kasaysayan nun yan, noong 2001 na pinasa natin yung IPIRA, wala pang tax ang kuryente doon. Kaya lang, noong 2005, dahil merong emergency na kinakailangan ng gobyerno ng revenue, inilagay yung value-added tax pati sa kuryente. What should have been a temporary measure, naging permanente na. Kasi since 2005, hindi na natin to na ibalik. In fact, pag tinignan nga natin ni EPIRA talks about affordability, murang kuryente. Pero bakit natin nilalagyan pa ng value-added tax na nagpapamahal lalo dun sa kuryente? Kaya ang aming panawagan, tanggalin yung value-added tax sa kuryente. So malaki-laki ang mabawas ng households kung sa kanilang monthly bill kung sakasakali maabulis completely itong 12% VAT on electricity. Tama po kayo, no? That's 10 to 12% na price reduction. So siguro mga 200 to 300 pesos per month ang mababawas din dun sa electricity bill, depending din sa konsumo sa kuryente. At yung binabanggit natin na bagamat mawawalan na naman ang pamahalaan ng another revenue source, ay baka mababawi naman nila ito sapagkat mas tataas yung take-home pay ng ating mga manggagawa, yung bawat households, na yun na magpa-pump prime din sa economy. In the end, babalik din naman yan dun sa ating pamahalaan. At ano ang status nito sa House, sir? Ito po ay naka-refer pa rin sa House Committee on Ways and Means. Hindi pa po ito na hearing dahil inuna muna nila itong suspension sa excise tax at yung abolition ng travel tax. Meron din po itong counterpart sa Senado, no? Ang isa sa mga counterpart sa Senado is actually si Senator Rodante Marcoleta, who also filed yung abolition ng 12% VAT on electricity. At sana maipasa din ito sa lalong madaling panahon, Sir Carlos. Opo, sana maisabay na siya kasi pinag-uusapan na natin yung suspension ng excise tax, yung travel tax na approve na rin yon sa House Committee on Appropriations kahapon. Sana itong value-added tax din sa kuryente ma-approve na rin kasi hindi namin makuha yung lohika na tayo na nga ang isa sa pinakamataas na presyo ng kuryente, hindi lang sa ASEAN kundi sa buong Asia, second to only Singapore or to Japan, and yet naglalagay pa rin tayo ng VAT na parang lalo pa natin pinapahirapan yung ating mga kababayan na magbayad ng kanilang bill sa kuryente. Okay. Na-mention nyo ang hearing kahapon sa Committee on Foreign Affairs, sa joint hearing kasama ang Overseas Workers Affairs. So, kumusta ho? Anong feedback sa mga ahensyang iyon? Gaano ba sila, mayroon ba silang enough contingency plan? Kasi mayroong mga criticism sa gobyerno na parang kulang ang ginagawa nila, Sir Carlos. Malinaw ho kasi yung hamon para dun sa ating pamahalaan, lalo dun sa usapin ng repatriation. So of course, unang factor doon is that mas marami nating mga kababayan nang ayaw munang umuwi dahil sila'y nangangamba para sa kanilang trabaho. So they might as well stay muna at kung pumunta na lang muna sa mga emergency shelter. Pangalawa, doon naman sa libo-libo at dumarami na ating mga kababayan nais umuwi, nahihirapan naman yung ating pamahalaan na maisagawa yung tinatawag nating voluntary repatriation dahil sa napakalimitado pa rin daw ng mga flights at yung airspace is not yet fully open. Gayunpaman, merong mga existing efforts na kino-cross border travel sila by land to a safe place. From there, dun sila ipa-flight. Ang diniin lamang po ng TUCP ay dapat handa tayo na in the case, na worst case scenario, na mas marami pang ating mga kababayan. So, hindi naman 2.4 million definitely ang uuwi. Pero pagka kinumpit po kasi natin, meron tayong 800 na kababayan na nasa Iran at sa Israel, na yan naman ang primary target ng Iran, ay meron tayong 31,000. So, that's a total of almost 32,000 ating mga kababayan na maaring directly maapektuhan dito. Kung kaya't yun ang dapat hinahanda natin contingency plan. Gayon din, nagtanong din tayo about sa, alam natin yung ating mga seafarers, meron silang right to refuse to sail. Pero ano yung mga ginagawa ng ating pamahalaan para masiguro na yung karapatan na yon ay actually na-exercise ng ating mga seafarer at mas matindi, lalo ngayon dahil may mga warlike
operation areas, ito yung mga high conflict areas, na sana walang mga ships lalo na may Filipino seafarer na doon dumadaan. Kasi yung isang Pilipino na missing doon sa barko or tugboat na tinamaan ng missile doon sa Strait of Hormuz, sabi ng wife ng seafarer sa message ng kaniyang husband, hindi nila alam talaga na papunta sila sa danger area. So paano sila mag-refuse? Paano sila tumanggi kung hindi naman nila alam kung saan sila patungo? Tama po kayo, nandyan yung tinatawag nating yung full transparency tungkol sa kanilang ruta. According naman sa Department of Migrant Workers kay Secretary Kakdak, ay ang kanilang nakuhang impormasyon na itong tugboat na ito actually ay tumutulong lamang sa isang ship na naatake dun sa Strait of Hormuz. So parang inaayos nila or some form, and then sila naman, dahil sa kanilang ginagawa, ay sila naman ang naatake yung kanilang tugboat, no? Bagamat yung ibang mga lahat daw ng kasama ay na-account for, except lang, no, sa kasamaan pala dun sa isang Filipino seafarer. Ongoing naman daw yung mga recovery efforts, and then binanggit naman ni Secretary Kakdak na kinlassify nga nila hindi lamang yung Strait of Hormuz at iba't iba pang area as warlike operation areas. Ang isa pa namin binabanggit is that of course yun ay guidelines on paper. Paano to ini-implement to ensure hindi lamang yung hindi alam ni seafarer kung saan siya pupunta, pero to ensure na kung sino mang seafarer ang mag-exercise ng right na yon ay hindi sila mabablacklist o matatanggal sa trabaho ng kanilang manning agency or ship owner. Yun nga, kasi matatakot talaga sila na mawala ng trabaho. Tama po kayo, at ganun din ang binanggit namin doon naman sa usapin din ng mga manggagawa natin sa airline, sa eroplano. Kung saan, paano kung hindi nga safe dahil hindi pa fully open yung airspace, meron bang right to refuse yung ating mga manggagawa rin sa aviation? It appears na wala pang malinaw na guidelines, although wala kasi ang Department of Transportation sa naturang pagdinig. Pero ang binabanggit is that merong fundamental kasi na right to refuse unsafe work that applies to all workers. Pero again, ang pinaka-problema is how do we implement, how do we strictly enforce it to protect the workers. Talking back sa repatriation sa mga OFW, ang sabi ni President Marcos, mayroong 2 chartered flights na kinontrata ang ating gobyerno. Is it enough, Sir Carlos? Mismong pamalaman nang nagsabi na ongoing pa rin ang lahat ng kanilang voluntary repatriation efforts. Na unawaan nila na halimbawa meron tayo yatang as of nung Senate hearing, meron tayong 1,600 na mga kababayan who requested for repatriation. We were able to repatriate at that time 60. Ngayon sa latest report is that we were able to repatriate parang 180 plus na, pero that's still a minority compared doon sa mga nag-request ng repatriation. At hindi pa natin pinag-uusapan in the case na mas tumindi pa yung gera, siguradong sisipa pataas na naman yung mga kababayan din na nagre-request ng voluntary repatriation. So definitely, much needs to be done on the part of the government. And finally, doon naman sa 4-day work week scheme, so sabi ng DOLE, dapat mayroong agreement between employers and the workers. On the part of TUCP, ano ho ang feedback? Wala bang mga negative reaction on the part sa ating mga miyembro, Sir Carlos, with regards dito? So far naman ay ongoing yung mga consultation, per enterprise kasi yan, at tama naman yung Department of Labor and Employment na kailangan na merong actually written agreement yan, at actually dapat isubmit sa DOLE yan para sa karampatang monitoring. Ang mga so far na nag-4-day work week ay yung ating mga manggagawa sa pamalaan. So sila ngayon yung mga 8 to 7 p.m., yung iba naka-work shifting, but ang ating tindig naman ay kung sakaling 4-day work week yan, dapat yung trabaho higit 8 oras, meaning kung 10 hours a day na yan, dapat overtime pay na yung 2 oras. But unfortunately, tingin ko doon sa mga manggagawa natin sa pamahalaan ay hindi naman yan ang case.
Gayun din, no, meron ding pangamba yung mga no work, no pay nating mga manggagawa, ng mga dati nagtatrabaho 5 o 6 na araw na ngayon baka kailangan mag-adjust dun sa 4 days. Pero so far, wala pa namang massive na implementation on the part ng private sector. Although dumadalas na rin yung tinatawag nating 4 days na on-site physical work. Yung huling araw, Friday, ay ginagawa nilang work from home. So, on the part sa TUCP, it's up for the management to implement. Wala tayong panawagan na i-implement din ito sa ating mga member company, sir. Ang amin pong ating pong panawagan ay actually wag gawing mandatory yung 4-day work week. Hindi rin siya pwedeng unilateral, one-sided lang na dinicide lang ng management kasi naintindihan natin na napaka-iba-iba kasi talaga yung trabaho at industriya, yung circumstance ng mga enterprise. Halimbawa, para sa ating mga manggagawang nasa mga factory, anong madami, sa manufacturing at sa mga construction ay hindi po namin nire-recommenda yung 4-day work week kasi hindi healthy for the part of the workers, especially labor-intensive ito, to do overtime regularly 4 days a week. Okay. Sir Carlos, wala na akong tanong. Mensahe ninyo sa ating mga kababayan, especially ngayon na parang mahirap ang sitwasyon na tumataas, including basic commodities. Opo, no, sa ating mga kababayan na manggagawa ay batido natin na napakahirap po ng panahon na ating kinakaharap sa kasalukuyan, no, hindi lamang doon sa mga manggagawa sa transport sector, pero especially doon sa mga karaniwang manggagawa, lalo yung ating mga minimum wage earners. Kaisa po ang TUCP sa atin pong pakikipagtunggali muli dito sa bagong hamon na dulot ng gera sa Middle East. Kami po ay nangunguna sa panawagan na tanggalin yung buwis, hindi lamang po sa gasolina kundi sa kuryente, no, para po may ginhawa naman tayo. Gayon din, no, patuloy namin sinusulong yung aumento sa sweldo, no, bukod pa dito sa tinatawag natin mga suspension ng excise tax o fuel subsidy. Kinakailangan naman maitaas yung sweldo ng ating mga manggagawa, no, yung 200 piso na legislated wage increase. At kung hindi yan, habang pinag-aaralan pa, ay pag-aralan na rin yung tinatawag nating emergency cost of living allowance. Kahit na yun man lang, no, 100 to 200 pesos para may salbabida naman tayong mga manggagawa habang kinakarap natin itong hamon ng Middle East conflict at kaisa rin po tayo sa panawagan ng kapayapaan at kaligtasan po ng ating mga bagong bayaning overseas Filipino workers. With that, maraming salamat, Sir Carlos. Maraming salamat din po, Sir Junex. Maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay. Mabuhay po kayo. Good morning. Mahigala si Mr. Carlos Miguel Oniate, ang spokesperson sa Trade Union Congress of the Philippines, TUCP.